someone has to give their life for truth. Kasi di ba mula sa pagkabata, basta eto tama, eto mali. Eto kasinungalingan, eto yung totoo. So we were taught from the start that you're always rewarded if you do what is right. Pag tama, may reward. Pag mali, mapaparusahan ka or mayroon pong consequence. Di ba? Kaya nga sabi nila, if you can't do the time, don't do the crime. No? But siguro yung sa murang edad, 15 years old, parang, bakit nagpapaalam ang aking ama at bakit siya makukulong o bakit siya mapapatay kung ilalaban na yung totoo? Then the 4 days of EDSA unfolded. So here I am in 2022, 51 years old, naging konsehal, vice mayor, speaker of the House of Representatives, nahalal pangatlong beses sa Senado, naging Secretary of Foreign Affairs, at iniisip ko, never again, pero nandito ulit. Pero I do believe na yung kasalanan ng ama, hindi naman kasalanan ng anak. And I do believe in democracy, meaning, if ang nanalo ay isang taong hindi ko naman ka-close, I have to follow what people want or who they voted for. Diba? Kasi hindi pwedeng democracy tapos yung gusto mo lang. Dictatorship yon. You have to respect the will of the people. So in 2020, so let me go back. 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the President, total hindi mo nakuha yung number 2, kunin mo na yung number 3. So sabi ko, anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't want to live my life very arbitrarily, no? So kung this is what President Duterte stood for, then dapat sundin ko yon. So Senator Lacson and Senator Tito Sotto came to me, Alan, 8 o 9 sila. 8 o 9, magbuo ka lang ng 4, I think 9 sila, magbuo ka ng 4, 13 na tayo. Pero sa 9, eto yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng police at military doblehin. But there are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima, na alam kong gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice. Pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, i-offer niyo sa akin yan, pero isusubo niyo ito. Hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalaban ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But Senator Coco and Senator Tito said independent Senate, kailangan walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time, nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments, sinabi sa akin ni Senator Loren yun, alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung pong... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Wala pa atang 18 noon yung Marines.
So, ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So, again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa. No? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Chis, credible naman yung, well, wala si Chis ata sa witness na yon, no? Pero doon sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create the crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already, pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft noon, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin. Kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin, mag-judge, no? And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think, nandun na yung Marines. And then also yung Bersamin files. Basta marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear ng mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So, ang point ko po, sila yung nanggulo, yung 11 kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight Even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho, di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila.
doon sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nilang magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon, di ba? Yung sasabihin sa'yo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang, pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Wing,